Tingin ko, malaki talaga ang inggit ni Ontiveros kay Pastor Kibuloy. Kasi siguro dahil sa sinabi niya, naridinig naman natin na sinabi ni Pastor Kibuloy na siya ay appointed son. Hindi papatalo si Ontiveros, di ba? So ngayon, appointed daughter siya. Siya ho talaga ang bumubuhay ng patay. Mantakin mo, patay na ng 4 na taon yung kaso, tapos binuhay niya ngayon, kakaiba. We cannot help but suspect that this is really politically related because in the past, wala naman nagpakita ng ganong interest si Senator Ontiveros po dito sa kaso. With due respect to her, wala naman, hindi yung pangalan niya noon, hindi naman naririnig namin na nagpa-follow up sa kaso na ito. Ngayon lang po na umiinit yung mga kaso against Pastor Apollo C. Kibuloy na bigla na lang nabuhay itong kaso na ito. Kaya nga, there are reasonable grounds to believe na yung pagbuhay ng kaso na ito ay may kaugnayan nga sa politika. Yun ang duda namin at parang sa tingin ko rin, parang may basihan din. Nung petition for review po, halos 4 years po iyan nakabinbin sa Department of Justice. And if you will follow Tatad versus Sandigan Bayan, in the Supreme Court there ruled that the accused has the right to speedy disposition of cases. Yung sa Tatad case, halos 3 taon lang ang delay ng kanyang preliminary investigation. Dito po sa Department of Justice, no, more than 3 years po siya nakabinbin doon, halos 4 years na po. Kaya nga, one of the grounds na isinight namin is the violation of our client's right to speedy disposition of cases. What is good for the gander should also be good for the goose. Kung may rights po yung complainant, may rights din po yung accused. Ayan. So, nakita naman po natin at magbibigay lang tayo ng reaction tungkol dito sa issue na to. Ako, simple lang naman eh. Sa tingin ko malaki talaga ang inggit ni Ontiveros kay Pastor Kibuloy. Kasi siguro dahil sa sinabi niya, naridinig naman natin na sinabi ni Pastor Kibuloy na siya ay appointed son. Hindi papatalo si Ontiveros, di ba? So ngayon, appointed daughter siya. Siya ho talaga ang bumubuhay ng patay. Mantakin mo, patay na ng 4 na taon yung kaso, tapos binuhay niya ngayon, kakaiba. Pero nakakatuwa, dapat palakpakan natin yan si Ontiveros dahil dyan, nagkaroon po ng negosyo yung mga vlogger. Di ba? Pinagpipiesta ngayon ng mga ensimada vlogger itong issue kay Ontiveros. Di ba? Actually, ako rin eh. Tama po yung duda nyo, attorney, no? I agree with Banat Bay. Hindi ko maintindihan ito si Senator. With all due respect po, Senator, parang atat na atat siya kay Pastor. Hindi ko maintindihan. But definitely we cannot blame the public. Karamihan po yan pong iniisip talaga eh. Talagang kaduda-duda yung timing na yan at politically motivated po yan. Hindi po natin sila pwedeng sisihin. Kasi tandaan po natin yung timing yan, very questionable. Nagsimula po yan kay Ka Eric doon dito sa pag-iimbestiga sa kamera. Tapos bigla-bigla. Eto, pasok Risa. Yung timing talagang para sikilin. Naatat siguro, naatat kay, hindi ko alam ba't sila naatat kay Pastor Kibuloy, no? Kaya, ewan ko, dahil tatandaan po natin, the accused has the right to speedy trial. Matagal na nabinbin. Binuksan nyo ulit. Ano pang tawag dyan? Medyo ob-ob ka na lang kung hindi mo pa naiintindihan yan. Di ba?